Ano ang pinagkaiba ng good and bad cholesterol? Nakararanas ka ba ng paghirap sa paghinga o pagsakit ng dibdib sa paggawa ng mga simpleng gawain bahay? Ang mga ito ay maaaring senyales ng problema o imbalanse sa kolesterol. Mayroon tayong dalawang uri ng kolesterol sa ating katawan, pero bago yan pag-usapan muna natin kung ano ang kolesterol. Ang kolesterol ay isang uri ng fat na natatagpuan sa ating dugo. Ito ay ginagawa ng ating atay para sa ating katawan at nakukuha rin natin ito mula sa mga pagkain tulad ng karne, isda, itlog at mga dairy products. Kailangan ng ating katawan ang kolesterol dahil nakakatulong ito para gumana ng maayos ang ating utak, balat at mga kalamnan. Pero ang pagkasobra nito ay nakasasama sa ating kalusugan. Ang dalawang uri ng kolesterol, ang mga kolesterol sa ating katawan ay nahahati sa dalawang kategorya, ang good cholesterol at bad cholesterol. Ang kolesterol ay dumadaloy sa ating dugo gamit ang lipoproteins. Ang lipoproteins ay grupo ng mga proteins na tumutulong sa pagdaloy ng kolesterol sa dugo at sa iba't ibang parte ng katawan. Ang unang uri ng kolesterol ay ang LDL o low-density lipoprotein. Ito ay tinatawag din na bad cholesterol na bumabahagi sa karamihan ng kolesterol sa ating katawan. Ang masyadong matataas na level ng kolesterol na ito ay nakatataas ng panganib na magdulot ng heart disease o kaya stroke. Ang pangalawang uri ng kolesterol ay ang HDL o high-density lipoprotein o tinatawag din na good cholesterol. Ang ginagawa nito ay hinihigop ang kolesterol at dinadala ito pabalik sa atay, palabas mula sa katawan. Ang matataas na level ng HDL cholesterol ay nakakatulong magpababa ng panganib ng heart disease at stroke. Kapag ang katawan ay may matataas na level ng LDL, ang LDL cholesterol ay naiipon sa blood vessels at maaaring paliitin nito ang daluyan ng dugo mula at papunta sa ating utak at puso. Kapag ang daluyan ng dugo sa puso ay naharangan, nagdudulot ito ng panghihina o pagsakit ng dibdib. Maaari rin itong magdulot heart attack. Mga sintomas ng high cholesterol levels. Sa unang tingin, hindi agad-agad mahahalata kung ang isang tao ay may mataas na level ng kolesterol, pero maaari nitong palalain ang sintomas ng mga sakit na konektado dito tulad ng chest pain at mga problema sa puso. Ang tanging paraan para malaman ito ay sa pagsagawa ng isang blood test para malaman ang blood levels ng isang individual. How to control cholesterol. Maraming paraan para pababain ang LDL cholesterol. Maari itong makamit sa paraan ng medikasyon, pag-ehersisyo o pagbabago ng dieta. Ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga paraan ng pagbawas o pagkontrol sa LDL cholesterol. 1. Mag-ehersisyo. Ang regular na pag-ehersisyo ay nakatutulong sa pagpapababa ng triglyceride at nakatutulong sa pagtaas ng level ng HDL o good cholesterol. Ang nire-rekomenda na oras ng pag-ehersisyo ay 30 minuto bawat 5 araw sa isang linggo. Maari rin makatulong ang pagdagdag ng ehersisyo sa araw-araw na gawain tulad ng pagbibisikleta papunta sa trabaho o paglaro ng sports na may pisikal na aktibidad tulad ng basketball o volleyball. Mas mainam pa rin na magkonsulta sa doktor kung ano ang nararapat na uri ng ehersisyo at kung gaano kadalas dapat ito gawin. 2. Bawasan ang pagkain ng saturated fat. Ang saturated fat ay madalas natatagpuan sa pulang karne at mga dairy products tulad ng gatas, keso at yogurt. Ang mga ito ay nakatataas ng total na kolesterol sa ating katawan. Ang pagbawas ng pagkonsumo ng mga pagkain na ito ay nakatutulong sa pagpababa ng LDL sa ating katawan. 3. Pagkonsumo ng soluble fiber. Ang soluble fiber ay tumutulong sa pagbawas ng kolesterol na dumadaloy sa ating bloodstream. Ang mga mansanas, peras, oatmeal at Brussels sprouts ay iilan lamang sa mga pagkain na mayayaman sa soluble fibers. 4. Pagtigil ng paninigarilyo. Nakatutulong sa pagtaas ng HDL levels ang pagtigil ng paninigarilyo dahil sa mga side effects na dulot nito. Unti-unting babalik sa normal ang blood pressure at heart rate at bababa ang panganib ng heart diseases. 5. Pagbawas ng timbang. Malaki ang epekto ng timbang ng isang tao sa kanyang cholesterol levels. Maaring bawasan ang timbang sa paraan ng pagdieta at pagbawas sa pag-inom ng mga inumin na mayayaman sa asukal tulad ng soft drinks
artificial juices at energy drinks. Sanay nakapulutan nyo ng aral ang videong ito at magsilbing gabay sa inyong pang-araw na pamumuhay. Para updated kayo sa ating mga video, mag-subscribe at i-hit ang notification para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating upload. Maraming salamat!